Sound check, test mic. So welcome po guys sa ating channel Stock Play. At bago po natin pag-usapan ang part 2 po ng ating top trending stock sa araw na ito, ay huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel at pakipress na din po si all button para palagi po kayo ma-update at manonotify sa mga bagong videos na i-upload po natin about sa stock market. So by the way, meron na po tayong part 1 ano? Ayan, so ito po siya. So we have here sa part 1, MRC, PHA, BSC, DITO, AR, I, TEC, MWide, MM, and CEB. Ayan, so pwede nyo pong panoorin yan, ano? Si part 1. Tapos, ayan, so eto nga si part 2. So by the way po, don't forget to follow my account sa my Instagrams. So paka-search lang po Stock Play, then click the follow button. Ayan po, Stock Play. Okay. So let's start. So first po natin si BRN. Ayan, so mag-update lang po tayo rito, no? So based dito, we have here yung last update po natin dito, ano siya, breakout di ba? Oh, ayan. So we have here the breakout. Okay. So siya kasi is nag-breakout na dito sa may downtrend line natin since ano ba ito? Ito. Since 2012 ano? So meron tayo ditong downtrend line and right now is ayun. So siya ay nag-breakout na nga. So based dito sa ating chart, so we have here spotted ano. So we have inverse head and shoulder pattern. Diba? So nag-breakout na sa ating neckline. So from here, then boom. Diba? So nag-push through siya pataas. So based dito, siya ay pinush kanina eh. So nag-pump siya, no? Okay, sa part na to, hanapin natin yung ano niya, support and resistance. So based dito kay BRN, so siya ay nasa ano ba to? Resistance ba to? So possible resistance to, ano? Ayan eh. So series of touches dito. Okay, around here. Tapos yung next na resistance natin kay BRN is possible dito naman. Okay, sa part na to. Diyan. So very obvious naman, di ba? Series of touches. So we have 1, 2, 3, ang dami. Ayan pa yun. Di ba? Ang dami guys. Ayan pa. Super huge, no? So, ayan. Kaya nahirapan na siyang makapanik. So bakit? Kasi dalawang resistance yung binasag niya. Di ba? Ayan. Pero ngayon siya ay nabuhusan guys kasi wala nang demand dito. O ayan. So mahina na yung ano rito guys, no? Yung demand sa price na to. So that's why siya ay naging weak. Weak sa taas. O ayan. So bukas po tignan natin kung siya ay magbe-breakout at magre-retest ulit dito sa 1.12 something or sabihin na natin sa 1.15 ano? Okay, around here. Or kung di naman siya magbe-breakout, edi possible siya ay magpi-print out ng reversal pattern. Ayan. So let's see ano bukas kung siya ba ay red candle or breakout ulit. O ayan. So sa part na to, check po natin kung meron trend line. Mukhang wala naman eh, di ba? Meron ba? Pwede, let's see. Hanapin natin kung meron, ano? Okay, so base dito parang meron eh. No, ayan. So kung buburahin natin si inverse head and shoulder pattern, ayan, para mas clear, ano? Crystal clear.
So we have here series of touches since nung March 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Di ba? So series of touches dito, no? Oh, ayan. So dito naman sa may support, pwede hanapin natin yung support na to, KBRN. So base dito, okay, so dapat is maraming untog para mas ano siya, no? Mas valid. So possible dito yung support around here. Support dyan. First support KBRN is here. Okay. So dito guys sa 1 peso. Exactly dyan, ano? Dyan, malapit dyan guys sa 1 peso. First support KBRN. Tapos yung second is second eto. Okay, so pwede rito guys around here sa part na to o dyan. Okay, so dito, no, sa 0.95 malapit dun guys. O, ayan. Tapos okay, sa moving average naman, so let's start with 50. So 50 medyo malayo. Tapos 100. Okay, pang-test lang natin to, no, sila moving average para tingnan natin kung siya ba ay super layo na, ano. Tapos 200. Okay. Still intact pa naman din. So what about kay Cloud? So kay Cloud, so bullish, no? Siya ay pataas parehas. Si upper cloud and si lower cloud. 'Di ba? Upper and lower cloud. Okay, pataas yung kanyang trajectory. So pagka pataas, syempre bullish, no? Ayan. I-check po natin sa mga indicators. Let's start with RSI. So dito siya ay overbought na, right? Tapos parang nauntog na rito sa may resistance. Ayan. So we have 3 touches, no? 1, 2, 3. So bukas po tignan natin kung siya ba i-reversal na. Ayan, kasi nauntog na rito sa overbought area, 'di ba? Tapos resistance pa 'yan. So ayan. Okay. So ayan. Let's see. Tapos kay MACD naman, so dito kay MACD, higher high, okay, sa ating histogram, tapos nagda-diverge si MACD line at signal line. Okay. Tapos, so kay OBV naman, super taas guys, diba? Grabe to. O, ayan. So, siya ay nag-retest na rito. So, siya ay looking for breakout based dito sa volume, ano? Ayan, no? Since 2016. So, na-hit na guys almost, ano? Ayan. So, pagka nag-print out to ng new all-time high, super bullish to si BRN. Ayan. So, since wala pa naman kasi siya ay retest pa lang, so, let's see kung siya ba ay ma-reject or talagang breakout na. O, ayan. So, next po natin is si SCC. Ayan. So, dito naman kay SCC, so, wait lang po at magkakape ulit ako. O, ayan. So, dito kay SCC, okay, ano ba nakikita natin dito? So, siya ay fresh breakout, pero, ala, nalaglag pa rin, ano? O, diba? So, dito kay SCC, okay, so breakout, pero, ayun, no? Shooting star, no? Still siya ay nasa may support. Ayan. So, this one is support and resistance flip, ano? So, yung dating resistance is nag-act as support right now. Okay? So, we have series of touches dyan. At kung extend natin to, di ba? So, we have 1, 2, and 3 touches. Okay, support yan, ano? So, malapit dito sa may 14.5 pesos. O, dyan.
So what's next for SEC? So based dito, i-check po natin kung meron tayo dito ano. Kung meron tayong babanggain dito. Okay, so possible dito yung next resistance. Okay, so dito. I-extend lang natin to ng bahagya. Okay, so dito guys, sa 16 pesos, let's say, 16 pesos. Diyan yung next. So, wala pa naman kasi pullback siya. So, pinush, pero wala. Hindi na-sustain, Ayan, so bali yung next target natin dito, kung siya ay magbabounce, malapit sa may 16 pesos. O, doon. Tapos, eto, burahin na natin to. Ayan. So, dito sa ating, okay, sa ating cup with handle pattern, so, na-hit na ba yung ating target price? Okay, so, na-hit na po, Ayan, diba, na-hit na yung ating target price kay cup with handle pattern, which is around 15.3 pesos. Diba? Tapos, sa moving average, let's start with 50. So, i-check lang po natin yung trend, 50, okay pa naman. 100, okay. Tapos, 200. So, possible dito, siya ay golden cross na. Diba? So, almost nag-overlap na siya at nag-touch si 50-day at si 200-day moving average. Ito yun. Si red line tsaka si blue line. Ayan, So, very exact naman, Pero tignan pa rin natin bukas, So, it doesn't mean na pagka na siya ay nag-golden cross na is hindi na siya bababa, Ayan. So, sign lang yun ng bullishness or talagang bullish yung isang stock pagka nagkakaroon ng golden cross. Pero, it doesn't mean na hindi na siya pwedeng buhusan, ayan. So, kay cloud naman, so pataas naman parehas, si upper cloud and si lower cloud, kaya still siya ay bullish right now. Pero ngayon, siya ay pullback muna, sa may support. Ayan. Tapos next is si RSI. So, medyo na-hit na yung ating resistance dito sa overbought area. So, that's why siya ay nag-pullback na guys, So, sa part na to, kung siya ay magko-continue sa kanyang consolidation, edi possible siya ay malaglag dito sa may support natin, So, we have 1, 2, 3, 4, 5, and possible dito 6. Ayan. So, kung babalikan natin yung price action, since siya ay nasa may support, so, what's next? Okay, so possible dito tayo malaglag sa 14.2 pesos. Okay, around here. Diyan, sa minor support natin dito kay SEC. Since tayo ay merong gap up dito. Diba? So, gap up yan, guys. So, dito yun, malapit sa 14.2 pesos. So, ayan. Tapos, kay MACD, so, siya ay higher high pa naman, pero tignan natin kung siya ba ay sustainable, Since nauntog na siya sa may resistance natin kasi. Diba? So, ayan. Tapos, volume. Let me check first. Okay. Check po natin saglit. Yan, para makita natin yung talagang trend, Ayan. So, siya ay nasa resistance na, guys. Diba? So, sa part na to, this is a make and break, situation kay SEC. Ayan. So, hindi pa tayo nagbe-breakout dito sa double bottom pattern natin sa OBV, So, we have first, diba? First bottom and second bottom.
O, ayan. So, sana nga, mag-breakout na siya dyan sa may resistance. Tapos, yung next po natin, SEC, tapos ELI. Okay. So, dito naman kay ELI, wait lang, ayan. So, wala pa naman siyang breakout dito sa ating, sa downtrend line. Pero, let's see. So, siya ay nag-breakout na rito, Tama ba? Okay, so medyo nag-breakout sa part na to, Pero, still andun pa rin di ba? Wait lang. Ayan. So, bali, ito yung resistance niya, guys. So, we have here, yeah. Okay. Okay, so, ito yung resistance. Malapit dito. 0.35. Ayan. So, resistance to, Series of touches. 1, 2, and 3, and 4. So, pagka nakapanek, boom, So, ang possible next target na is, so, what's next for ELI? Wait lang, at medyo lagger nga kasi bigla na lang, lumilitaw yun dyan. Ayan, so, dun nga guys, Ayan, diba, series of touches. Ayan, so, dito yun. Sa 0.39 or let's say 0.4 na lang para mas madali, So, pagka hindi naman nag-breakout, edi pullback tayo for sure. So, sa part na to, okay, so dito possible. 0.33 or 32. Malapit dito, guys. Diyan. So, we have 1, 2, 3, 4, 5. Okay. So, siya naman ay parabolic, So, para siyang cup. Di ba? Para siyang bowl. Bowl ba? Bowl. Bowl, Ayan. Di ba? Tapos, okay, sa moving average, let's start with 50. Okay. So, medyo malayo pa naman, Tapos, 100 and 200. So, we have here the golden cross. So, this is a good sign, pero take note, tayo ay nasa downtrend line pa rin. Still, there is a possibility na fake out pa rin to. Pero tingnan natin, Ayan. So, si ELI kasi is very undervalued kung i-compare natin sa kanyang intrinsic value, Kung kayo ay familiar sa ating fundamental. Ayan. Tapos, kay kay Cloud. So, kay Cloud naman, medyo flat di ba? Kasi, medyo nare-reject siya sa may resistance 0.35 So, that's why siya ay nag-print out ng flat, So, we have here flat top and flat bottom. Ayan, kay upper cloud and lower cloud. So, what about dito? Kay RSI. So, meron pa rin tayong trend line na sinusundan dito kay ELI, So, kung siya ay magdadump or magse-sell off, edi possible dito ma-hit. Ayan, kasi support to. And at the same time, siya ay uptrend line. Diba? Since Since February. Ayan. So, trend is our friend, Ayan, kaya huwag tayong lalaban sa trend. Ayan. Tapos, kay MACD naman, so medyo sideways siya Okay. So, medyo malikot, si MACD line at signal line. Dito kay OBV. Okay, so we have here, ayan, parang support to
'Di ba? Support. So dito guys, nag-bounce, push, okay. Pero bumalik din dito. Ayan. So this is very interesting kasi pagka hindi nag-hold, ede bagsak to for sure, no? Ayan. So tignan po natin at medyo malayo yung kanyang support at medyo matigas dito, no? Diyan. So sana mag-bounce. Yung kasi pinaka ano natin dito eh. Aasahan natin eh. Or kung hindi mag-bounce, edi dapat mag-hold naman dito sa may support. So next po natin is si OPM. Oh, ayan. So wait lang po ano. Okay. So let's continue kay OPM. So dito naman, wait lang ano. Okay, so medyo sideways siya. Diba? Sideways right now si OPM. Pero tignan natin sa ano. Oh, ayan. So very exact na ba na? Wait. At ayan. Oh, ayan. So bali ito yung support. Okay, so same lang din tayo ng ano dito, no? Ng anal. Same lang po tayo dito ng anal, no? Ayan. Same ng anal. Analysis. So we have here possible, 'di ba? Double bottom. Bottom tuloy sabihin ko. Double bottom, ayan. So we have here first bottom. Okay. Tapos second bottom possible dito. Ayan, so tignan natin ano. Kasi dito para siya nare-reject eh. Sa 0.014. So siya ay sideways. So yung resistance 0.14 tapos yung support 0.012. 0.014 yung resistance and yung support 0.012. Ayan. Tapos sa moving average, so i-check po natin ano yung kanyang clearance. Okay, so medyo okay pa naman. 50 tapos 100 and as well si 200. Ayun, so meron na po tayong golden cross dito. So ang pinaka aabangan natin dito is yung jockey, ano? So yung jockey na magpupush kay OPM para ano? Para si 50 at 200 is bumuka kasi hindi pa siya nakabuka eh. 'Di ba? So pagka mayroong pumasok dito na jockey, so for sure lilipad to si OPM, no? Oh, ayan. So tignan po natin. Tapos kay Cloud. So kay Cloud naman, ayan, so medyo flat nga eh, 'di ba? Kasi sideways right now si OPM. So flat si upper cloud and as well si lower cloud. So ayan. Tapos i-check po natin si RSI. So meron ba tayong trend line? Meron ano? Since ano ba to? March. So we have series of touches 1, 2, tapos series of 3 and series of 4. Ayan. 4 touches, no? So possible kung di makakapanik, edi pullback muna tayo rito sa may trend line. Hindi ba? Tapos kay MACD, so dito naman kay MACD, lower high na yung nasa histogram. So not looking good pagka ganyan, ano? Tapos kay OBV, so medyo binuhusan siya right now, ano? Ayan, kasi nag-pull back dito eh. So nag-flip na si OBV pababa. O, ayan. So next po natin,
So we have here TUGS, TUGS. Okay. Ayan. So check po natin to, no? Okay. So wait lang at iinom muna ka ulit ng kape. Yan. So baka kasi lumamig. Sayang. Ayan. So let's continue, no? So based dito, still siya ay ayan. So siya ay nakaupo pa rin sa may support. Okay, so malapit dito guys sa may 1 point, ano ba ito? 65. Okay, so malapit dun, ano? Series of touches, right? So we have here first, second, third, fourth, fifth, and sixth. Diba? So support yan guys, ano? Malapit dun sa may 1.65. Okay. So tignan natin, no? Kung siya ay mag-hold dyan kasi based dito, kung sa price action natin pagbabasihan, ito kasi is bearish engulfing candle, ano? Although pwede natin siyang i-treat as one candle. So pagka si one candle lang, okay, siya ay shooting star possible, no? Pero medyo mahaba kasi yung body, di ba? So tignan natin since siya naman ay nag-hold sa may support. Tapos tingnan natin kung meron tayong confluence sa mga moving average. So let's start with 50. 50. Okay, so may second support pa to eh. 100. Okay, still intact na. 200. Ayan, so good pa naman siya, no, si TUGS. Ayan. How about kay Cloud? So kay Cloud naman, so medyo pataas yung kanyang upper and lower cloud. Pero kung papansinin natin, medyo bearish siya dito sa may price action, di ba? So ayan. So i-check po natin sa mga indicators. So based dito, meron tayong trend line, ano? Trend is our friend. So we have here since March 1, 2, 3, 4, 5, and 6. So this is very crucial kay TUGS kasi trend line to eh. So dapat kasi mag-hold at siya ay mag-bounce. So what if kung hindi mag-bounce? Eh yun lang guys, magiging bearish si TUGS, no? Ayan, kasi trend line to since March. So dapat siya ay masunod. Pero pagka siya ay hindi nasunod at siya ay binuhusan sa may baba, yun lang guys. So, siya ay magkakaroon ng massive sell-off. Yung pagka nangyari yun, ano? Okay. So, kay MACD naman, so, pababa. So, nagda-diverge si MACD line at signal line, no? And nag-print out ulit si histogram ng lower low, which is a bearish sign. So, based dito kay MACD, si TUGS is bearish. So, what about kay OBV? So, dito naman wala. Okay? So, binuhusan, no? Series of lower highs, right? High, lower high, lower high, and series of lower lows. Bearish, no? Low, lower low, low, lower low. Diba? So, dito guys, it's obvious na siya ay bearish. So, support na saan? So, possible na support natin nandito. Diyan. So, wala pa tayo sa may support kay TUGS. So, next po natin si Fruit. Okay. So, last 5. So, nakaka 5 pa lang tayo, no? Ayan. So, bali guys, kung papansinin nyo is nag-reduce na ako ng mga stocks per video kasi nahihirapan ako eh. Super dami, no? So anyways, pipilitin po natin na maging sustainable yung ating channel kahit busy po ako, no? Ayan. So dito kay Fruit, wait lang at ihigop muna ako ng kape. Okay.
So dito kay fruit, so still siya ay hindi makapanik sa may taas. Ayan, kasi ano to, resistance na to no? So we have here two confluence, di ba? So we have first, okay, so horizontal resistance. So dito yon sa 1.8 pesos. Tapos we have here the trend line since October, no? Series of touches dyan. 1, tapos 2, 3, 4, 5, and 6. Diba? So, possible kung di siya makakapanik, since yung ating last candle is doji candle, ano? So, parehas yung closing and opening price. Hindi possible tayo ay pullback. Okay? So, dito yon sa may 1.68 pesos. O, yan. Tapos, meron tayo ditong trend line, di ba? Ayun, no? Since October din. So, channel yan. Di ba? Series of touches, 1, 2, 3, 4, and possible dito, 5. So, what about naman kay moving average? So, 50. So, medyo malayo naman, ano? 50, tapos 100, tapos 200. Still intact, guys. Diba? Okay. Tapos, kay cloud. So, medyo flat. Diba? Si upper cloud at si lower cloud. Kasi, hindi siya makapanik sa may resistance, O, diba? So, siya ay nagkikreate ng base or yung tinatawag nating support. So, dito naman kay RSI. So, meron ba tayong trend? Hindi definite yung trend na to, O, diba? O, i-disregard na natin yan. Pero right now, kung papansinin natin, siya ay retest, So, siya ay retest dito sa may resistance sa overbought area. So, we have series of touches, 1, 2, 3, 4, and 5. So, tignan po natin kung siya ba ay breakout or pullback. Since siya ay nasa resistance right now, no? O, ayan. So, kay MACD naman, so, pataas pa rin si MACD line, pero tignan natin kung siya ba ay sustainable. And kay histogram, lower high, di ba? Ayun, no? So, meaning yan, parang medyo, ano siya, medyo bearish pagka ganyan, ano? Kasi sideways histogram, dito kay OBV. O, flat. So, mahirap talaga, guys, pagka flat, no? So, kahit saan naman, pagka flat ka, mahirap yon, di ba? Ayan. So, katulad na to, flat. So, anong nangyari? Binuhusan. Diba? Kasi pag ganyan, hindi convincing na siya ay bullish. Diba? Ayan. Ayan, so flat din siya ngayon. So, tignan natin kung hindi ko pa baba, no? Flat, na flat. So, next po natin si DD. Ayan. So, pagkakatanda ko dito kay DD, fresh breakout to sa may downtrend line, So, i-check po natin to, no? Okay, so sa part na to, so nag-breakout kahapon, pero ayun. So, we have here throwback. Throwback sa ating downtrend line. So, this is very crucial. So, bakit po natin nasabi na crucial? Kasi pagka bumalik sa may baba, so meaning nun, still siya ay bearish, no? Ayan, so possible fake out pagka ganun, pagka siya ay bumalik sa may baba nung downtrend line. So, sa part na to, tignan natin yung support. So, based dito, ang support natin is nasa 15.5 pesos. So, we have here series of touches, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, and possible 7. So, still, kahit naman siya mag-close sa may baba, ayan, there is a possibility pa rin naman, no, na mag-hold sa may support dyan, tapos biglang mag-bounce. So, malaglag, tapos mag-bounce. Okay, possible din yun, So, tingnan po natin bukas, kasi based dito sa ating pattern, so, okay,
bearish, harami candle to, no, pagka ganyan. Ayan, no. O, yan. Tapos, sa moving average, let's start with 50. So, medyo malayo, di ba? 50, tapos 100, tapos 200. Okay, so this is very crucial, ano? So, siya ay nakasawsaw dito sa may 200. So, pagka nabasag to, o yan, so tingnan natin bukas kung ano yung mangyayari dyan. Ayan. So, let's see. So, this is very crucial kay DD, ano? So, ayan. Tapos, kay Cloud, so, pataas naman si Cloud, no? Okay. So, pataas si upper and lower Cloud. Okay pa naman siya, no? So, wag nga lang, ano, didiretso pa baba sa hukay. Ayan. So, tingnan natin bukas si DD. Tapos, kay RSI, so, meron ba tayong trend? Ayan. So, possible dito, o, diba? Series of touches since October. 1, 2, 3, 4, 5. And possible nga dito, 6. Bukas. Diyan. 6. Diyan. Siya ay trend line, eh, diba? Ayan. Tapos, kay MACD, higher high ba to? Ayan. So, parang higher high nga, yan. Pero sa price action, ano? So, risky pagka ganun, eh. O, diba? So, para kang nasa bangin yan, ano? Na malapit ng malaglag. So, pwede na makaligtas ka or pwedeng malaglag ka sa hukay. Hindi ba? Eh, dito kay, ano, kay volume naman, wala rin, eh, binuhusan, eh, di ba? So, nag-breakout, pero binuhusan din. Pwede, ano natin to, i-adjust natin ng konti. Dito sa part na to. Ayan, so let's say siya ay nasa support pa rin, ano? So, tignan po natin kung mag-hold dyan. No, ayan. Tapos, meron ba tayong trend line? So, parang trend line to, no? So, we have 1, 2, and 3. Ayan. So, next po natin, si PLC. Okay. So, last 3 na po tayo na PLC. Okay. Kapit lang po, mga kapatid. Alright. Oops. So, dito sa part na to, okay. So, eto, no? So, ayan. So, nag-adjust po tayo dito. Right here sa part na to. Diyan. Tapos, yung next is okay. Okay, around here. Yan. O, tapos i-adjust natin ng konti. O, yan. So, bali support natin dito kay PLC is here. 0.45. Okay, so we have series of touches. 1, 2, 3, and 4. Tapos, yung first resistance natin dito kay PLC is 0.5, no? So, we have 1, 2, and 3. Tapos, yung next resistance is here sa 0.55. 1, 2, 3, 4, 5. Ang dami, no? Ayan. Tapos, i-check po natin. So, dito sa moving average, let's start with 50. Okay, so medyo malayo naman kay 50, ano? Tapos 100. Still intact pa naman, guys. 50 tapos 100. Tapos kay 200. So dito naman kay 200. Okay, so meron na tayong ano rito. Golden cross, di ba? Kay 50 day and 200 day. Ayan. So bullish to pagka ganyan, ano? So we have here the golden cross. Tapos siya ay nag-print out na ng higher high and higher low. Bullish pag ganyan. So, what about kay Cloud?
So dito kay cloud, okay, pataas parehas ano si upper and lower cloud. 'Di ba? Ayan no. Si upper pataas and si lower cloud pataas din. Tapos ang moving ano natin, sa moving tuloy. Sa indicators natin, so i-check po natin. So right now siya ay nasa resistance, 'di ba? So siya ay retest na no. So we have series of touches. Ayan no. Diba? So ano to? Make or break, no? Make and break kumbaga. So pwede siyang ma-reject or mag-break out. Ayan, since siya ay nasa overbought area, so bonus na lang kung tataas pa yan, ano? Ayan. Tapos kay MACD, so bullish crossover, ano? 'Di ba? Tapos kay histogram higher high. So sana ma-sustain ano. Ayan. Pero kasi sa may RSI na untog na rito eh. 'Di ba sa may resistance sa overbought area. Pero dito sa volume natin, so ayan, breakout no. Nice. Siya ay supported by volume. So merong volume guys. 'Di ba? Ayan no. Ayan, so last two. So next po natin si IDC. So ayan. So wait lang po at iinom muna ako ng kape. Okay. So dito naman kay IDC, so meron tayong trend or channel na tinatawag ano, since ano ba to August na siya nag-form eh. 'Di ba? So sa part na to binubuhusan eh. So bakit? Kasi siya ay nag-retest sa ating resistance, no? So dito 'yon sa 3.3 pesos. So we have series of touches 1, 2, 3, 4 and 5. So bali yung pinaka-support natin dito kay IDC is here sa 3.07 pesos. Ayan, kasi trend line yan kung titignan natin dito sa baba. O, diba? September. So, we have series of touches 1, 2, 3, 4, 5, and 6. O, ayan. Tapos, sa ating moving average, let's start with 50. Okay. So, medyo malapit, ano? Diba? Tapos, 100. Okay, still intact pa naman, ano, 50, 100, and si 200. Ayan, so intact pa naman, guys. Tapos, kay cloud, so medyo flat pa rin, ano. Okay, wala pa rin pinagbago. And kasi nga, hindi siya nakapanik sa may resistance. Ayan, still sideways si IDC, ano, sa price action. So, dito naman sa indicator, hindi nakapanik. Ayan na. Diba? So, pagka hindi na-gold sa may supported, boom. Sell off ulit tayo dito, no? Kay IDC. Tapos, kay MACD, so, medyo nagko-converge naman. So, tignan po natin, ano? Kung paano siya madedevelop at pagkakaroon ng bullish crossover dito kay MACD line at signal line. Ayan. So, sa ating histogram, higher lows. Okay. So, medyo okay naman dito kay MACD. So, yun nga lang, hindi nga makapanik dun eh. Sa may resistance eh, diba? O, yan. O, tapos dito rin. Hindi rin makapanik. Ayan, o. So, still siya ay bearish, ano? Kung papansinin natin. Bearish pagka ganyan. Okay. So, let's proceed sa last stock which is ASEN. Okay. So, base dito, still sideways pa rin guys, eh, diba? Series of lower highs. So, we have high, lower high, lower high. Diba? So, sideways pa rin siya. Tapos, siya ay nasa support
So, pagka hindi nag-hold at hindi siya nag-bounce, edi sell off ulit tayo dito, no, kay ASEN. Okay, around here sa 5.95 pesos. So, we have here series of touches 1, 2, and 3. Okay, so possible dito, no, pagka hindi nag-hold sa may support. Diyan. So, burahin na natin to at siya ay parang invalidated na eh. Ayan. So, tignan po natin, ano. O, ayan, parang ano siya eh. Diba? So, para siyang triangle pa rin, ano. Series of lower highs and higher lows. So, tignan po natin, sideways pa rin sa ASEN right now. Tapos, sa moving average, let's start with 50. So, medyo malayo. So, ayan. So, super taas na kasi na to. Diba? Tapos, okay. Sa moving average natin, kay 100. So, 50, 100. Tapos, yung last, si 200. Ayan. So, still intact pa naman din, ano? Oh, ayan. Tapos, kay cloud, so, flat. Kasi nga, sideways pa rin si, ano, diba, si price action. So, flat, si, ayan, si cloud, no? Si upper and lower. So, how about naman sa kanyang indicator? Boom, laglag. Laglag. Okay, so, hindi na nag-hold sa may trend line to, eh. So, we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, and boom. Laglag na, guys. So, sa part na to, tignan natin kung makakabalik pa, no? Pero yung support natin dito is medyo malayo pa. Ayan. So, ito yung support. So, tignan po natin kung isang sell-off pa to, no? Series of lower highs and lower lows. Bearish. Base kay RSI. Tapos, kay MACD, so, nagda-diverge si MACD line at signal line. Tapos, lower low sa ating histogram. So, dito kay MACD, si ASEN is bearish. And last, kay OBV, siya ay nasa support. Ayan. So, pagka hindi nag-bounce, laglag, no? So, based dito, it's very critical kay ASEN. So, tignan po natin, ano? Bukas kung ano yung mangyayari dito kay ASEN. So, I think tapos na po tayo sa ating part 2. Salamat po sa inyong panonood sa ating video. See you po sa next video. Bye-bye. Ayan.